Hello everyone! So, this is Edmond, Mindaros Channel, at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo kung paano ba mag-register or mag-sign up ng GoTime Bank. So, ang video ito ay mas pinasimple ko na lang para mas madali. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano ba mag-register, then stay tuned ka lang at start na natin. Ang next step ay kailangan mo lang i-download dito yung GoTime Bank. Punta ka lang sa Google Play Store and then i-click mo lang dito yung install. And then next, so allow GoTime to send you notifications. Kailangan mo lang i-select dito yung allow. And then 3% interest rate on your savings account. Kailangan mo lang i-select dito yung open an account. And then dito naman sa pag-open ng account, kailangan be 18 years old and above, have a valid ID, be in a well-lit locations to take a selfie, and then have a home address and Philippines. Kailangan mo lang i-select dito sa bottom right corner yung circular icon na I have read and agree the terms and conditions. Kailangan mo lang i-click dito yung late start. And then next, dito na tayo sa select your citizenship. Kailangan mo lang i-select dito yung Philippines and itap mo lang dito yung next. And dito na tayo sa enter your mobile number. Kailangan mo lang i-enter dito kung ano yung mobile number mo na gusto mong i-register. And then kapag na-enter mo na, itap mo lang dito yung verify with OTP. Kapag naka-receive ka na dito ng OTP, so kailangan mo lang i-enter dito. And then kapag na-enter mo na yan, and dito na tayo sa pag-enter ng ating email address. So kailangan active yung email address na ilalagay mo dito as i-register mo. Kapag na-enter mo na yung email address, itap mo lang dito yung next. And ganito na yung makikita mo ng notification sa baba na will send an email verification link sa iyong email address na nilagay. And then kailangan mo lang itong puntahan sa email address mo. So ganito yung makikita mo na verify your email. And then itap mo lang dito yung verify email address. And then back lang tayo dito, itap mo lang dito yung ulit yung continue. And then ganito ulit yung makikita mo na get exciting news and updates. So may dalawang option naman dito, yes or maybe later. Itap mo lang dito yung yes as your option. And then kapag okay na yan, and dito na tayo sa take time a selfie. So remove your glasses, mask, hat, anything that covers your head and face, including heavy makeup. So itap mo lang dito yung next. And dito na tayo ulit sa another notifications na make sure you paste inside the oval frame and no need to move or smile. Ayan mga kaibigan, kailangan mo lang i-follow dito and kailangan mo lang i-click dito yung take a selfie. And then next, dito na tayo sa allow GoTime to take pictures and record video. Kailangan mo lang i-select dito or as your option. So while using the app, only this time or don't allow. Nasa option mo yan. So i-select mo lang dito yung while using the app. And then kapag okay na, dito na tayo sa get your valid ID ready. So we'll show you a list of accepted IDs that you can use on the next screen. Itap mo lang dito yung next. And then dito na tayo sa get your valid ID ready. And then itap mo lang dito yung next. And then all info must be readable. Make sure that the whole ID inside the frame, no parts are covered or tampered. There's no shadow or glare. And then i-click mo lang dito yung next. Then follow the instructions. So accept the Philippine passport and the front and the back of all other IDs must be scanned. And then itap mo lang dito yung scan ID. Ayan, so dito naman sa mga IDs natin, nandito yung mga pwede natin gamitin like PhilSys ID, National ID, Driver's License, UMID ID, Postal ID, Voters ID, and Philippine Passport, yung ating PRC ID, and then yung SSS ID. So sili ka lang dyan yung pwede mong gamitin. And then dito na tayo sa pag-scan ng ID. So position the front of your ID inside the frame. So kailangan nandito siya sa ID frame, and then reflections or glare. Kailangan malinaw po yan. And then dito naman yung position the back of your ID inside the frame. Kapag na-scan na yan, kasi mag-green po yan kapag okay siya. And then kapag okay na, ganito na yung makikita mo. And next step, dito na yung is your ID info readable. Kailangan mong i-double check. Kung malabo po siya, pwede mo naman i-select dito yung option na re-scan ID. Kapag sa palagay mo okay na, malinaw na lahat, kailangan mo lang i-select dito yung yes, upload this ID. And then kapag okay na yan, ganito na yung makikita mo na uploading encrypted ID scan. Kailangan mo lang itong hintayin. Mabilisan lang naman yan. And kapag okay na, are these details correct? So, kailangan mong i-double check yung ID number. Ayan yung date of birth. Ayan, kapag okay na lahat. And then, itap mo lang dito yung yes, that's correct.
And dito na tayo sa enter your place of birth. So, country. And then yung place of birth mo, click mo yung arrow na yan. Itap mo lang dito yung next. And then dito na tayo sa pag-enter ng ating home address. So, country. And then house/unit number, street address, barangay, city, municipality, and then yung province. So guys, mas magandang unahin mo dito yung province para tuloy-tuloy na yan. Ayan, so minsan kasi nag-i-error dito sa barangay kapag hindi mo pa nilagay dito yung province mo. Kapag nilagay mo na yung province, so susunod na yung municipality, city, and then yung barangay, mas madali na yan. Kapag okay na, itap mo lang dito yung next. Ayan, so makikita mo naman dito kung okay na lahat, then itap mo ulit dito yung next. So, dito na tayo sa select the industry you work in. So, nandito naman yung option na pwede mong pagpilian. Accounting, automotive, beauty and personal care. Ayan. So, nandito lahat. Food and beverage, gambling, government, healthcare, jewelry. So, select ka lang dyan kung ano yung kung saan ka na industry nag-work. Pwede mo naman dito yung self-employed or unemployed. Nandito naman siya. Kapag okay na, itap mo lang dito yung next. So, tell us what you do for a living. So, ibig sabihin nito, yung occupation mo, kung ano yung ginagawa mo, self-employed, unemployed. So, ilagay mo lang dito. Kapag okay na, itap mo lang dito yung next. So, dito na tayo sa select your main source of funds. So, nandito naman yung option na allowance, business, proceed, donations, government aid, inheritance, investment, pension, or remittance. Select ka lang dito. Kapag nakaselect ka na, itap mo ulit dito yung next. So, please wait. So, dito naman mga kaibigan, huwag mong i-close yung app para hindi tayo mag-ulit dito. So, you must start the process over again kapag close mo yan. And then, kapag okay na yan, ganito na yung makikita mo, confirm your tax residency. So, select mo lang dito yung country. For example, ito yung Philippines. And then, itap mo lang dito yung next. And then tax declaration, so makikita mo naman dito na I confirm that the information provided is correct and complete. If any of these changes, I will inform GoTime Bank within 30 days. So naka-check po yan, and then itap mo lang dito yung confirm. And then, kailangan tayo mag-create dito ng username. So, username must be 8 to 32 characters. Start with the letters, not include any special characters. Ayan, so ganito po siya. Kapag naka-create ka na, magi-green lahat yan. Kapag hindi naman, medyo ibahin mo yung username mo. So, pwede mong pag-combine yung numbers and then yung letters. Mga kaibigan, no space. Kapag okay na, itap mo lang dito yung next. So, mag-set na tayo dito ng passcode. So, 6-digit po yan na passcode. So, can't be your birth date in numerical order or mid-up of the same number, hindi yan pwede. So, mag-create ka lang dito ng 6-digit na passcode. Kapag okay na, and confirm your passcode, kailangan mo lang i-re-enter dito. So, same yung ginawa mo, kailangan magtugma po yan. And then, kapag okay na, ganito na yung makikita mo, your passcode has been set. Ayan. So, click mo lang dito yung got it. And then, ganito na yung makikita mo na your GoTime account comes with Go Rewards. Okay na yung account mo dito. Click mo ulit yan. Kapag mayroon ka namang referral code dito, pwede mo i-enter yung referral code. Kapag wala naman, i-click mo lang dito yung I don't have a referral code. And ganito na yung makikita mo na open na yung account mo, and then pwede ka nang mag-explore dito, pwede mo namang gamitin. So, deposit, send, transfer, scan QR code, nandito lahat yung details na gusto mong malaman dito sa GoTime Bank. Alright, so ganoon lang po kasimple mga kaibigan kung paano tayo mag-register or mag-sign up ng GoTime Bank. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa GoTime Bank app tutorials. Thank you guys, and see you in my next tutorials.